Persona ng adiktador Marcos Jr. ay napuna na ng ibang mga mambabatas dahil sa nangyaring sakuna kamakailan lang sa bansang Pilipinas o sa Kamaynilaan. At binakbakan ito ni Senator Villanueva dahil sa kanyang walang katapusang pangako mula noon hanggang sa ngayon na puro plano lang. Pero nasaan na ang trilyones ngayon? Dapat panagutan ito ni adiktador Marcos at ang DPWH. Taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 control projects, flood control projects, ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Naku, nakabulsa na naman yan. Ang laki-laki pa naman. Diyos ko po. You may not proceed. Thank you, Mr. President. Alumang lumakas at isa na ang super typhoon ang bagyong Karina. Mr. President, unfortunately, ayaw mag-play at nag-aaral pa rin yung mga nasa likod natin, Mr. President. May I just proceed? Alam niyo, karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, kasama na po ang mga magigiting na miyembro ng media at mga weather forecaster ng Pag-asa na hindi matatawaran ang hirap at pagod tuwing may bagyo at pagbaha. Guys, kailan pa kayo magising? Under Marcos administration. Tsaka na ba pag may mawala na sa inyo? Bago kayo kikilos? Ito'y isang panluloko sa taong bayan. Ang ginawa ng administrasyong adiktadora. Hindi nyo ba naranasan o naging biktima kayo sa kalunos-lunos na baha? Dahil sa pambubudol ng adiktador na Marcos Jr. Tayo rin po ay nagpabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, nakuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng bagyong Karina. Ginoong Pangulo, halos 10 taon na po ang nakararaan na ang representasyon na ito ay dumalaw noon sa Hagunoy, Bulacan. Nagdala rin po tayo ng relief goods, hindi pa po tayo senador. Nakakita po tayo ng isang palutang-lutang na CRV Honda, Mr. President. Tinali po ito sa poste ng Meralco doon sa Hagunoy. At naisip ko po sa aking sarili, ano kaya ang pakiramdam ng may-ari nito? Pinaghirapang ipundar ang sasakyan, ari-arian, pero wawasakin lang ng baha. Umaasa pa kaya sila na matutulungan sila? Isa po ito, Ginoong Pangulo, sa nagbigay sa akin ng dahilan para tumakbo sa Senado noong 2016. Ang paniwala ko po kasi, Ginoong Pangulo, kung mapapabilang po tayo sa institusyong ito, may magagawa po tayo para masolusyonan o maibsan man lang ang malaking na sitwasyon ng ating mga kababayan sa Bulacan, lalo na tuwing may bagyo, lalo na tuwing may baha. Sabi ko rin po sa sarili ko, I wanted to be part of the solution. Kaya unang taon po natin dito sa Senado, noong Agosto hanggang Setyembre 2016, nakiisa po kagad tayo sa mga pagdinig dito sa Senado, hinggil po sa estado ng pagbaha sa ating bansa. Hindi ko na po isa-isahin yung ating mga tanong na ni-raise, mga sagot na ating nakuha. Pinondohan din po natin ng 10 milyon yung hinihingi ng DPWH na dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at para alamin po kung ano nga ba yung scientifico na mga paraan para solusyonan ang tumitinding baha sa aming mahal na lalawigan. Naku, mga senador, puro lang kayo tok-tok-tok, hindi kayo kumikilos. Unlike Duterte talaga ay kilos agad. Nang matapos po ang feasibility study, Ginoong Pangulo, ayaw naman po implement. Keso kulang pa raw at kailangan pa ng dagdag na pondo. It took me 2 years, Mr. President, to pursue this advocacy. Taon-taon na lang po, Ginoong Pangulo, nire-raise natin ang... Kailangan pang dagdag na pondo? Doon sa trilyon? My God! Baka mamaya antayin yung matatapos na yung term nyo.
at biglang maglaho yung pundo na yon. Bulsa na naman kayo. Yung pundo yon, hindi pa sapat yung trilyon. Wala talagang kwenta ang adiktador na administrasyon ngayon. Taon-taon na lang po, Ginoong Pangulo, nire-raise natin ang issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taon-taon po, Ginoong Pangulo. Noong September 2022, matapos pong masawi yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala niyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan sa DPWH. Senator JB tumatango at ilang mga senador na kasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang moko. At kung maaalala niyo po, Ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa issue nito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution number 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, Ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Mr. President, dahil kung may pang pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinutunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, siguro naman po, hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Kinakalampag? Hello! Puro lang kayo daldal dyan sa Senado. Issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taon-taon po, Ginoong Pangulo. Noong September 2022, matapos pong masawi yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala niyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo ay nagsabi, dilubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin ba ang gobyerno. Wala na akong naniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Ilang dekada na nila naririnig to eh. It's the same thing over and over again. It's worse than... Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gas-gas na po at paulit na po tayo. Pero sa tibay at matiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa, pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 control projects, flood control projects, ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Oh, Junior, sagutin mo. Nasaan na yung flood budget mong milyones o bilyon, trilyon yata yun? Nasaan na? Nakatago na ba para sa pang-ayuda para sa midterm election? Alam mo, grabe na talaga tong administrasyong ito. Napaka-corrupt talaga. Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Testigo po yan, si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel, ang ating Senate President ngayon, Chis Escudero. Ito po yung sabi ni Secretary Bonoan last year.
will be the major project in the Central Luzon po. The Central Luzon, Pampanga River Floodway, and San Antonio River, San Antonio Swamping Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in the Central Luzon po. I'm counting on you, Mr. Secretary. Major project, Mr. President. A week after, isang linggo po, matapos niya sabihin ito, we inquired about it during the budget hearing. Kasama ko ulit si Minority Leader Coco Pimentel itong oras na ito. And we learned that it's merely a proposal that has not yet been approved by NEDA. Ito po ang video clip. During the hearing, and for some of our colleagues who were not present during the hearing, last hearing conducted by the Committee on Public Works, headed by Senator Bong Revilla, the answer given to us in the Senate by Secretary Bonoan in addressing the flood control program is that they would have a 60-kilometer floodway program being financed by the Asian Development Bank. That's what we were told. And according to him, this is a game changer. This will address the flooding in Bulacan and the nearby provinces. That's what they said. That's what he said, Your Honor. So I'm just quoting the Secretary. Ngunit, Ginoong Pangulo, kaninang umaga, napakinggan ko po ang General Manager ng MMDA na si Yusek Procopio Lipana. May sinumiti na daw po sila na terms of reference sa DPWH para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Ibig sabihin, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon po pala, nasa proposal stage pa rin sila. Samantalang matagal na po nating alam nating lahat, na antiquated o bulok na ang ating mga drainage system at light to medium na baha na lang ang capacity ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Mr. President, sinabmit na yung NEP kanina. Kanina lang natin nakita sa NEP yung proposal na ito. Tignan mo itong si Babalina, oh. Pangiti-ngiti na lang. Hindi niya masaway-saway yung kapatid niya. Imposible naman na wala silang ugnayan o nag-uusap sa araw-araw regarding sa problems. Napakabudol talaga ng pamilyang to. Tikong bibig pa rin hanggang ngayon. Manhid sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil meron sila. Hindi nila mararamdaman ang kahirapan ng bansang Pilipinas o sa taong mamamayang Pilipino. Hindi man lang niya masaway-saway yung kapatid niya. Feasibility study, 15 million for Metro Manila. Pero yung feasibility study na sinasabi ni Secretary Bonoan, wala pa din po. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang chairman ng Finance, Senator Grace po. 27 million ngayon ang feasibility study na nangyayari sa atin ng DPWH. Feasibility study, Mr. President. Kaya kailangan naman siguro maliwanag ng DPWH. Mr. President, kanina yung mga sa room ng mga senador, ang knowledge ng our Senate President reported to us that the DPWH is saying na kaya mamahal dito sa atin, tumakas pa, ang sabi po nila kasi, hindi na-switch on yung pong makina. Dahil wala pong fuel. And it's blocked with trash. Yun din po yung nireport sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, huwag naman po sana sa susunod na pagdinig natin. Ano pa nga bang mapapala natin sa lutang nating presidente? Wala na sa tamang pag-iisip, kundi ang pansariling dahilan na lang. Ang pansariling interes. Paparte-parte, papunta-punta ng ibang bansa, hanggang sa ang bansang Pilipino ay napabayaan na lamang. Kawawa ang taong bayan. Kaya dapat managot itong presidente nating adiktador. 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone.